Bagong e-travel departure card registration tutorial. Nakagawa na ako guys ng tutorial ng e-travel arrival card registration pauwi sa Pilipinas sa bagong update ng e-travel. Pero ngayon naman ang ituturo ko sa inyo is e-travel departure card kapag pupunta or pabalik na kayo sa ibang bansa. Pero ngayon guys ay napansin ko na easy na at hindi na mahirap ang pagre-register sa e-travel departure card dahil hindi nyo na i-fill out or hindi nyo na pagdadaanan yung first step 3. Kaya sa mga nagtatanong kung pwede na daw ba gumawa ng e-travel account kahit hindi pa uuwi sa Pilipinas, ang sagot guys ay yes, pwede kayo gumawa ng e-travel account kahit hindi pa kayo uuwi. Hanggang doon lang muna kayo sa first 3 steps para at least meron na kayong account sa e-travel. So, ganun pa din guys ang pagre-register sa e-travel 3 days bago ang flight nyo pauwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa. Kahit anong araw guys, basta sa loob ng 3 days bago ang flight nyo, pwede kayo mag-register. At tandaan nyo guys na kapag uuwi kayo sa Pilipinas ay e-travel arrival card or arrival entering the Philippines ang pipiliin nyo. Kapag pabalik naman or papunta sa ibang bansa ay e-travel departure card or departure leaving the Philippines ang pipiliin nyo. At take note guys na still required mag-register sa e-travel kapag uuwi sa Pilipinas or babalik sa ibang bansa. May mga nagko-comment naman kasi na tumatawa pa nga na bakit pa daw tayo nagpapa-stress ay hindi naman ito kailangan dahil nga hindi naman daw hinahanap. Take note guys na huwag kayo mag-a-advise sa mga tao lalo na't hot topic ngayon ang e-travel. Dahil may mga naniniwala sa inyo na hindi na nag-register at may mga pinabalik ng immigration dahil nga wala silang e-travel registration. Nakanote naman sa QR code na hindi nyo na kailangan ipakita ang QR code nyo kapag nakapag-register na kayo dahil integrated na yan sa immigration system. Meaning kapag na-scan na yung passport nyo ay nakikita na nila kung may registration kayo or wala. At after nyo makapag-register guys ay at least may screenshot nyo ang QR code dahil just in case man na hindi nila makita ang registration nyo ay posibleng hanapin sa inyo ito. So i-screenshot nyo lang at hindi naman required yan ipaprint. So para makapag-register na kayo sa inyong e-travel departure card ay pupunta kayo sa parehong website na etravel.gov.ph. Sa mga OFW pala na naabutan ng pag-update ng e-travel habang nakabakasyon sa Pilipinas, ay panoorin nyo yung unang video ko ng e-travel arrival card registration tutorial para malaman nyo kung paano mag-register sa e-travel. Hanggang step 3 para malaman nyo kung paano gumawa ng account. Dahil kapag may account na kayo guys, kapag magre-register na kayo sa e-travel departure card, ay sa new travel declaration agad magsisimula. After nyo mapasok yung website, ay eto na yung lalabas. Ilalagay nyo na ngayon ang inyong email address, then click continue. At dahil nga na-detect na ng e-travel website na may account na tayo, ay sign in na ang lalabas. Kaya sa mga wala pang account, lalo na sa mga OFW na naabutan ng update ng e-travel habang nakabakasyon, ay panoorin nyo yung isang video ko para malaman nyo kung paano mag-register. At kapag mag-register na kayo sa e-travel departure card dahil pabalik na kayo sa ibang bansa at first time nyo mag-register, ay pwede nyo na ipagpatuloy guys. Pero instead na arrival ang pipiliin nyo sa tutorial na yon ay departure ang pipiliin nyo. Dahil pabalik na kayo sa ibang bansa. After nyo malagay yung password, i-click nyo na yung continue. Sa mga OFW naman na namomroblema na paano daw kapag titingnan sa email yung code or yung nakasave the password sa kanilang note pero bumabalik naman yung website or yung e-travel website. Ganito ang gawin nyo guys, para hindi bumalik sa dati ay i-click nyo yung tab sa taas para hindi mawala. At after nyo maklik yung tab guys sa taas ay ganito ang lalabas. So kahit mag-exit na kayo ay hindi yan mawawala at kapag balik nyo ay yan pa rin. So ganun lang guys ang gagawin nyo sa mga namomroblema dito. After nyo malagay yung password nyo at naklik nyo na yung continue ay eto na agad ang lalabas. Ito yung sinasabi ko guys na dito na mag-i-start kapag magre-register na kayo sa e-travel departure card kapag meron na kayong account. So yang sa baba ay hayaan nyo lang dahil dito tayo sa new travel declaration. So i-click nyo yung new travel declaration. Ito na ngayon ang lalabas. Sa mga nagtatanong pala guys na hindi ko daw napakita kung paano kapag may family member. Ayan guys, kapag meron kayong kasamang family member, after yung mag-register ay magre-register ulit kayo. Pero this time, for family na ang pipiliin nyo dahil nga para yan sa kasama nyo.
Pero kung solo naman kayo, i-click nyo lang yang for me. Then, hayaan nyo lang yang air. At nandito na tayo sa arrival or departure. At dahil nga papunta or pabalik tayo sa ibang bansa, ang pipili nyo ngayon is departure leaving the Philippines. And after that, click continue. At lalabas na itong travel details step 1. Departure via air. At dito naman guys, sa purpose of travel sa ating mga OFW ay of course for employment tayo. Kaya employment ang pipiliin nyo kapag isa kayong OFW. Pero kung hindi naman kayo guys OFW ay mamimili kayo ng purpose ng travel nyo. Pero kung wala sa pagpipilian ay meron naman dyan nakalagay na others. Traveler type, aircraft passenger. Country of destination. Dito naman guys sa country of destination is ang original na bansa na pupuntahan nyo ang ilalagay nyo kahit pa may connecting flight kayo sa ibang bansa. Dahil makikita naman ng immigration officer ang tunay na pupuntahan nyo sa inyong OEC. At kahit hindi naman kayo guys OFW, yung tunay na bansa pa rin or original na country na pupuntahan nyo ang ilalagay nyo kahit may connecting flight pa kayo. Dito naman sa destination address, ilalagay nyo yung address na tinitirahan or tinutuluyan nyo sa ibang bansa. Pero kung tourist naman kayo is yung address ng hotel ang ilalagay nyo. Dito na tayo ngayon sa flight information. Date of departure, ilalagay nyo guys yung date na departure nyo papunta sa ibang bansa. At ilalagay nyo na ngayon ang yung airline's name at flight number. Just in case man guys na hindi lumalabas yung airline's name at flight number na sasakayan nyo, ay mamili na lang kayo guys ng ibang airlines or ng ibang flight number. What? Dahil ang importante dito ay makapag-proceed kayo just in case lang nasa ganito kayong sitwasyon. Pero kapag okay naman ay wala naman ding problema. Kung matanong naman ito sa immigration na bakit ibang airlines ang inilagay nyo, ay explain nyo na lang at sabihin nyo ang totoo. Lalo na't hindi nyo naman yan kasalanan kung wala sa pagpipilian ng airlines nyo or ang flight number nyo. Dahil kung sa e-travel arrival card registration ay may special flight na pagpipilian or choices, sa e-travel departure card ay wala yung special flight. So ganun lang guys ang gagawin nyo na tinuro ko kapag nasa ganun kayong sitwasyon na hindi lumalabas yung airline's name at flight number. Dito naman guys sa airport of departure, inuulit ko na hindi dito kasama ang local flight sa Pilipinas. Lagi yan sa mga international airport papunta sa ibang bansa. For example, NAIA, Clark, or Cebu International Airport. At kapag hindi naman lumalabas yung airport of departure nyo, lalo na kung sa NAIA kayo, i-type nyo lang ang Ninoy International Airport at lalabas dyan yung NAIA 1, 2, and 3. Ganon din kapag sa Clark kayo or sa Cebu International Airport. Kailangan nyo lang itong i-type at lalabas yun dyan. Dito naman sa seat number, iwanan nyo lang yung naka-blank and after that, click next. At lalabas na itong step 2, health declaration. Nakanote dito na hindi na requirements ang vaccine certificate or ang PCR test kapag magta-travel kayo. Dito naman sa country visited and last 30 days, kung wala naman ay iwan nyo lang yung naka-blank. At i-click nyo yung dalawang no sa baba and after that, click next. At lalabas na itong new travel declaration summary. I-double check nyo lahat ng mga information guys. At kapag okay naman lahat, scroll nyo and click submit. At eto na ang lalabas. Congratulations! Kasunod na nito ang inyong e-travel departure card QR code. Congratulations guys dahil nakakuha na kayo ng departure card QR code nyo. Wala nang pagkakaiba ngayon ang kulay, hindi kagaya dati na may green at may blue. Pero ngayon ay pareho na. Pero ang makikita nyo dyan sa e-travel departure card QR code nyo ay from Philippines to United Arab Emirates dahil taga UAE ako. Pero ang makikita nyo dyan is yung bansa na pupuntahan nyo. So kailangan nyo lang guys i-screenshot yan pero hindi nyo naman yan kailangan ipakita sa immigration officer dahil nakikita na nila yan sa system. Pero at least i-screenshot nyo yan dahil just in case man na hindi nila ito makita sa system ay posibleng hanapin yan sa inyo. At dito naman sa currency declaration guys, kung wala naman kayong dalang cash na 10,000 US dollar or 50,000 in peso, ay i-click nyo lang yan, close, at ready to go na kayo. Pero may mga kumpletong detalye ako tungkol sa baggage and currency declaration na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo at para alam nyo. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo.
At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.